sa likod ng maskara ni Lieng. Tikman mo na ngayon. Dapat mong husgahan kung alin ang masarap sa iyong panlasa. Kung ang kaimaw ang iyong napili, lahat kayo ay makakaligtas. Niluto ko ang napili mo. Gusto kong inumin ni Mawan lason. Huwag mong piliting alamin kung alin ang luto ko. Ha? Basta ang piliin mo ang isa sa talagang masasabi mong napakasarap mula sa puso mo. Ano ka ba? Napakabagal mo! Isipin mong mabuti ang lasa at kumpara mo sa kapaligiran. Alam ko na, Kuya Mau. Titikman ko na. Oo nga. Di naman pala mahirap. Ang dapat ko lang gawin, sundin ang sinabi ni Kuya Mau. Dapat akong magtiwala sa kanya. Iisipin kong mabuti kung ano ang nalalasahan ko. Ito muna ang unahin ko. Ang seafood na nasa puting lalagyan. Ito. Ito ang dagat. Ang lasa ng lobster. At mayamang lasa ng ibang seafood. Ay nalampasan. Ang mayaman at malakas na flavor ng sabaw ay tumatama sa akin na parang malakas na alon. Hindi lang yun. Parang nasobra nito sa init ng araw. Itong pot dish ay parang may kang. Tama. Katulad ito ng dragon na papuntang karagatan. Napakahusay. Sobrang sarap nito. Ito namang isang titikman ko. Paano naman masasarapan isang tao sa pot dish na sobrang sasama ng lasa? Kahit isang patay kayang sabihin ang pinagkaiba ng lasa. Tapusin na natin to! Sabihin mo na kung alin ang napili mo. Pero ang talagang masarap para sa akin, walang iba kundi ang... Bilang hurado ang napili ko, walang iba kundi ang... Ang aking puting bat. Ang itim na bat! Ano? Ano sinabi mo? Ang itim na palayok. Ayos! Kuya Mau! Ay! Shiro! Pakiramdam ko, naligtas ako! Naligtas ko ang lahat! Magaling ang ginawa mo, Shiro. Tama ang iyong nalasahan. Sandali! Bakit nagkaganon? Bakit yung napili ang iyong luto? Hoy, bata! Bakit nagsinyasan kayo dalawa? Hindi namin kailangan gawin ang binibintang mo! Bakit nga nagkaganon? Kasi ang pinagkaiba ay tindi ng mga lasa. Ano sinabi mo? Totoong masarap ang inyong nilutong seafoods. Ang pangunahing sangkap nito ay ang lobster, di ba? Pero nadaig ang lasa ng lobster ng ibang mga sangkap na seafoods. Kaya iba naman sa nilutong mga gulay na galing sa kabundukan ni Kuya Mau. Ang lasa ay nanggaling sa mga katas na iba't ibang mga gulay na nagbibigay ng katamtamang lasa ng sabaw at nakakadagdag ng manamis-namis na lasa ng lobster. Kaya nang tinimbang ko ang lasa, mas masarap ang niluto ni Kuya Mau. Kung ilalarawan ko, ito'y parang isang golden dragon na lumilipad sa kabundukan. Parang ganun ang nararamdaman ko.
Tunay na ang produktong galing sa kabundukan ay mayaman sa lasa. Sumasang-ayon na ako. Nakadagdag ito sa lasa ng lobster. Subalit, paano naging maayos ang lasa? Kaya napakaraming sahog na may matapang na lasa. At sigurado kong kulang ang oras siya para matanggal ang lahat ng mapait na lasa. Ito ang sikreto! Ah! Ito, Ang paper pot! ang paper pot. Ito yung mga papel na hindi ito maaari. Nakagawa siya kaagad ng ganito. Bata, ito bang dahilan kaya pinilis mo ang libro ay para gawin... Tama! Para makagawa ng paper pot! Huwag mo kong lokohin! Saan ka naman nakakita na gumagamit ang paper pot para makapagluto? Papakita ko sa'yo. Pagmasdan mong mabuti, nakikita mo na kumukulo ang tubig sa paper pot. Ang basang papel ay hindi nasusunog. Ano ang tungkol dyan? Makikita mo rin. Ano? Bakit? Marumi! Ang maruming sabaw ay sinisip-sip ng papel. Oh, lumilinaw ng papel. Nakikita ko mga sulat sa ilalim. Ganyan ba talagang ginawa mo para maalis ang maruming sabaw at naging malinis ito? Nasipsip lahat ng papel ang maruming sabaw, kaya lagi ko itong pinapalitan para makapagluto ng pot dish. Yan marahil ang paraan na hindi mo alam.